atong ihatag ang atensyon sa gabay nga panahon. Praise God. Huwag tanan magasulti. God bless. Pastor Don. Yes, amen. Hallelujah. Let us all rise up. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Amen. Maging excited po tayo. Amen. Hallelujah. Ipakita po natin mga kapatid sa ating paglilingkod sa ating Panginoon na mayroon po tayong kagalakan. Amen. Serve the Lord with gladness. Yan po ang advice mula sa salita ng Diyos na paglingkuran po natin siya na may kagalakan. Ang lahat na nagagalak sa ating praise the Lord. Praise God. Ilan lang. Dito lang banda. Hina-hina pa. Praise the Lord! Salamat po mga kapatid. Ha? Amen. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya mga kapatid. Dahil sabi nga, in the house of the Lord, you'll find Jesus. You'll find peace and you'll find joy. Sa tahanan po ng Panginoon, merong masusumpungan po natin ang kapayapaan at kagalakan. Palakpakan po natin sabay-sabay ang ating Panginoon. Praise God. Come on, church. Come on. Ipagamit po natin, ipahiram po natin ang ating mga kamay sapagkat ang ating mga kamay ay nilikha po ng Panginoon. Ginawa po ng Panginoon ang ating mga kamay. Hindi para pumalakpak lamang sa mga tao, kundi ang ating mga kamay. Ito po ay dapat na gamitin po natin para sa Diyos. Hallelujah. Amen. Panginoon, ikaw nawa ang magbigay ng mensahe. Ikaw po ang mag-usap sa bawat puso, sa bawat kaluluwa na naririto. Nawa, umuwi po kami na may kagalakan, baon-baon Panginoon ang kapayapaan. Hallelujah na iyo pong ipagkakaloob sa sinumang sumampalataya sa inyo. Purihin ka, Panginoon. Lord, pangunahan niyo po maging iyong paglingkod, ang anointing, Panginoon, patuloy niyo po idaloy, at ang lahat ng naririto, Panginoon, i-bless niyo po. Salamat po sa iyong pakikinig, sa aming pakiusap. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, praise the Lord. Praise God. Muli pa yung mga kapatid, palapakan natin ang ating Panginoon at malaya po ang magpuso. Praise God. Hallelujah. Meron po akong inihandang message mga kapatid. Pero ang udyok ng ating puso, no? Dahil kailangan mga kapatid, ang mensahe ay meron pong tinatawag na realidad na pangyayari. So katatapos lamang o experience siya po natin yung tinatawag na malakas na lindol. Ano po? Okay, everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Wala pong puso mga kapatid na hindi po maantig o hindi po mahipo. Wala pong puso na hindi magkaroon ng takot o pangamba kapag ang kamay ng Diyos ang siya pong kumilos mga kapatid. Hindi po ito kasi gawa ng tao. Ha? Wala pang siyensya, wala pang invento mga kapatid o nilikha ang sinuman na pwedeng pigilin ang ganitong pangyayari. Yes, pwedeng sukatin, pwedeng alamin kung gaano kalakas, pero wala pang discovery o wala pang naimbento ang tao na pwedeng pigilin ang lindol. Pwedeng alamin ang lakas ng lindol, pero pigilin, wala pang sinumang makapagtitigil. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, dahil mayroon naman tayong mga candidates for water baptism, God willing, dahil ito nga talaga ang kalooban ng Panginoon, na kung saan maraming mga kaluluwa ang lumapit at maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Now, ang aking ibabahagi sa inyo mga kapatid based on my personal experience. Speaking of lindol mga kapatid, ako'y na-save. Ako'y tumanggap sa Panginoon. Ang ginamit ko ang napakalakas na lindol. Kasabay ang tinatawag na ngayon, hindi na tidal waves. Hindi na tidal waves mga kapatid. Ang terminong ginagamit ngayon, tsunami. So tidal waves noon. So way back 1976. Palakpakan muna natin ating Panginoon! Hallelujah! Way back 1976 mga kapatid, nangyari po sa Pagilian City.
8 to 9,000 po ang nasawi dahil sa napakalakas na lindol. 7 intensity 0.5 na lindol. At alam niyo po mga kapatid, tama yun, may nakapagsabi kanina, mabuti araw. Mabuti araw nangyari yung malakas na lindol. Pero sa amin mga kapatid, sa ating experience, midnight, hating gabi, midnight, nangyari po yun, alas 12, I think alas 12, 10 o alas 12, 10 o alas 12:15. Nangyari yung napakalakas na lindol mga kapatid. Ang akala ko noon na naginip lang ako. Dahil masyado rin akong mapanaginipin mga kapatid. Akala ko na nanaginip lang ako nung panahon yaon. At yun nga, mayroong mga flower base doon mga kapatid, nalaglagan ako. Ay sabi ko, aba, hindi pala ito panaginip, totoo pala ito. Oo, at mga naririnig ko na mga kapatid doon sa mga kapitan, buha, baboy daw. Baboy daw ang dahilan ng lindol kay niyayanig daw ng baboy mga kapatid. Ay, di matabang o buha na. Basta kamot na si Dino, di matabang na sa tao. Everybody say praise the Lord. Praise God. Now, gusto kong ipaabot sa inyo mga kapatid ang aking personal experience. Alam niyo po, may katigasan din po ang aking ulo. Noon, marami na pong, ako yung people at that time, 1976, batang-bata pa ho ako. Pero meron na pong nagsishare sa akin ng salita ng Diyos. Napapakinggan ko mga kapatid, pero hindi ko isinasapuso. No? Wala mga kapatid, parang napakinggan ko sa kabila at pinalalabas naman sa kabilang tainga. Parang ganun lang mga kapatid. Pero meron talagang posigido na, sige lang, nagbabahagi mga kapatid, nagsasalita, sige lang. Ang tainga ko naman, napapakinggan ko mga kapatid, pero balo wala. Pero alam niyo po, mga kapatid, kung hindi po nangyari ang lindol, hindi ako tumanggap sa Panginoon. Kasi nalilibang pa ako mga kapatid sa mga makamundong mga gawain kung ano-ano pa dyan. Oo. Pero dahil sa lindol at napakalakas na tidal waves na napakaraming mga tao, mga kapatid ang namatay. Alam niyo, ito pagkatapos ng lindol, may mga aftershocks, Ang Pagadian City kasi, siguro kung alam niyo kung sino nakarating sa Pagadian City, ang tricycle doon, hindi pa umaakyat sa tinatawag subida, nakatingala ka na. Ganyan kasi ang tricycle doon, nakatingala ka na mga kapatid. Kasi, kaya pala disenyo, yung parang nakatingala, kasi sa akyatan. Para makaakyat talaga. Ganyan kasi, akyatan yung Pagadian City. So gusto kong ipaabot sa inyo mga kapatid ang aking karanasan at nawa, ito'y magbibigay sa atin ng lesson na samantalang may panahon, may pagkakataon. Sinusundan niyo ba ako mga kapatid? Palakpakan daw natin ang ating Panginoon. Amen. Samantalang meron pang panahon mga kapatid na nananawagan ang Panginoon, kailangan samantalahin po natin. Huwag po natin antayin mga kapatid na kahit hanapin ng mga taong masikap, sila'y tumawag ng maaga. Ang sabi sa Proverbs chapter 1, hindi na nakikinig o makikinig ang Panginoon sa panawagan ng tao. Amen. Kumbaga sa tapos na ang grace period na ibinigay ng Panginoon. Huwag natin antayin. Kaya gusto kong i-relate sa inyo mga kapatid ang talambuhay ko kung papaano po ako tumanggap sa ating Panginoon. Palagpakan po natin ang ating hallelujah. Gaya po ng aking nasabi na sa inyo, may nangangaral sa atin ng salita ng Panginoon. Ngunit talagang hindi po naantig ang aking puso, hindi po nabuksan ang aking kaisipan sa kanilang mga pangangaral.
Praise God. Salamat sa Panginoon. Napakarami na pala mga bata, mga kapatid. Kaso lang, time of my message, nadidistract ang ating attention, nadidistract ang ating. Kaya napakaganda mga kapatid. Pagdating ng araw, ibukod natin sila sa isang kwarto. Para sa mga bata. May mga kwan talaga sa mga bata. Kasi para maturuan talaga yan sila. No? Oo. Pero for now, nakikiusap ko ako inyong pakinggan ha. Baka doon na inyong tainga. Baka pareha sa nangyari sa akin mga kapatid. May nangangaral sa akin kaya lakas-lakasan ko na lang aking busis. Gagamit ako ng microphone mga kapatid para hindi nyo gaano mapapansin o mapapakinggan yung mga naririnig nyo dyan. Makinig kayo sa akin. Dahil yung aking sasabihin mga kapatid napakalaga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahina mga kapatid ang ating palakpak para wala tayong kain. Mayroon naman tayong kakainin mamaya mga kapatid. Amen. Kasi pag naglilingkod tayo sa Panginoon, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo mga kapatid, yung ating buhay, ang ating lakas, lahat ng pagkatao natin galing sa Panginoon. Kaya itong panahon, ang panahon ito ay nauukol at para sa Panginoon. Kaya, required ng Panginoon mga kapatid na i-please natin siya sa papaanong paraan. Ipagamit natin yung ating lakas. Ipagamit natin yung ating mga kamay. Ipagamit natin pansamantala yung ating mga bibig. Hallelujah! Kung sa kayo mga kapatid, kahit na kayo nakaupo dyan, nakapaglingkod na rin kayo sa Panginoon. Nakakapagservisyo na rin po kayo sa Panginoon. Hindi lang po sapat mga kapatid na kayo nakikinig dyan. Kailangan na maglingkod kayo sa pamamagitan ng pagpupuri. Kaya nga sinasabihan ko kayo, pwede ba natin purihin ang Panginoon? Paglilingkod na po yan. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Paglilingkod na po yan sa ating Panginoon. Hindi tao ang ating pinapalakpakan, hindi yung nakatayo dito. Ang pinapalakpakan natin, mga kapatid, ang ating Panginoon dahil sa lahat ng kanyang mga kabutihan. Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya po mga kapatid, ipagpatuloy ko po, hallelujah. Bibilis-bilisan po mga kapatid ang aking pangungusap para hindi po kayo ma-distract. Amen! Amen! Oh, amen! Pero mga kapatid, pagka nakita ko na yung akin dito, bahala yung mga bata doon. Yung dito mga kapatid, at hindi tayo intact at saka hindi tayo nagkaroon ng tinatawag na unity, pupunain ko kayo. Okay lang? Pupunain ko kayo. Amen. Okay mga kapatid, bibigay ko sa inyo ang personal mismo na naganapan, nangyari po sa aking buhay mga kapatid kung paano po ako tinawag ng ating Panginoon. Mga kapatid, sinabi ko po sa inyo na ginamit po ang napakalakas na lindol, 7 intensity 0.5, midnight mga kapatid, at right after, siguro mga 10 minutes mga kapatid. No? Kasi yung tinitirahan ng ate ko, malapit po kami sa tinatawag na highway, parang streets ito mga kapatid, pagkatapos dagat na yan dyan. Ayan. Tabing dagat yan, tabing dagat mga kapatid. So pagkatapos ng lindol, mga 10 minutes lang mga kapatid, 15 minutes. Naririnig namin doon sa malayo, kasi gabi, blackout. Ang mga kuryente, nasira. So naririnig namin mga kapatid doon sa malayo, tubig! May nagsisigawan doon. Now, alam niyo po mga kapatid, ang ginawa namin, no? Palibasa ang Pagadan City, may paakyat na gano'n. Meron akong pamangkin na maliit na bata. Alam niyo po mga kapatid, ng gabing yun, dahil birthday ng aking ate, at yung aking mga gamit din, ako ang namamanansa, niready ko lahat para pag kinabukasan. Pero gabi, grabe ang sipag ko ng mamanansa, prepare mga gamit, gano'n. Tapos, yung gabing yun, ang aking naisuot mga kapatid, pantalon, butas pa. Yung gabing yun, butas ba dito? Hindi may ko ano? So, yun lang talagang, yun ang suot ko. Pagkatapos, nung sabi nung naririnig namin mga kapatid, naririnig namin na parang ganun. Sabi ng mga tao, andyan ang tubig!
Ang nadampot ko, gatas. Ang nadampot ko, gatas sa katirmos. Oh, gatas sa katirmos. Pagkatapos mga kapatid, alam nyo, yung mga nangangaral sa akin, alam ko na rin yun. Yung panahon nila Moses na tumawid sila sa dagat na mapula, na hinawi ng Panginoon ang dagat, at saka sila lumakad sa tuyong lupa. Pumasok sa isip ko mga kapatid, para kami mga ganun. Kasi, labasan kami sa karsada, makpit ang dami-dami namin. Akyat kami ng galuno, ang dami namin. Akyat kami doon sa pataas. Kasi, ang Pagadian City, paganyan eh. May taas na, may kataasan eh. May lugar na mataas talaga na lugar. Kaya nandoon kami mga kapatid, alam nyo, yan yung sinasabi ko sa inyo, na nakikinig ako pero baliwal alam. Pero pagdating mga kapatid ng talagang, kumbaga sa tunay na pangyayari, alam nyo, kahit yung pinakikinggan ko na parang wala lang sa isip ko, nanumbalik mga kapatid, nanumbalik sa isipan ko, ay ito na yung sinasabi. Ito na yung sinasabi na nung kay Moses, tumawid sila doon sa mapulang dagat at saka napakarami nila. Ako mga kapatid, at tempo at saka kuwan, tempo at saka gatas. Allah, run for your life. Salbahon mo, hindi mo kaugalingon. Dito kami mga kapatid, Allah, dami-dami mga tao. Papunta kami doon sa kuwan, sa mataas na lugar. Nung nandoon na kami mga kapatid sa kataasan, maya-maya, lindol na naman. Alam niyo mga kapatid, lahat ng mga ipinangangaral sa akin, grabe pala itong memory natin, no? Nanariwa mga kapatid. Ito na yung sinasabi ng the end of the world. Katapusan na ng mundo. So ang pagkaalam ko talaga, siyempre, murang edad mga kapatid, at saka nahasikan ako ng salita ng Diyos. Ang pagkaalam ko talaga dahil nangangaral sila na mayroong katapusan ang mundo at mayroong kakilakilabot na mangyayari sa sanglibutan. Mayroong lindol na napakalakas. Ito na, sabi ko, ito na nga talaga. Katapusan na ng mundo. Sabi ko, naku, alam niyo mga kapatid, ito sasabihin ko talaga sa inyo na ito palang ating isipan pagdating ng tinatawag na kagipitan na talaga mga kapatid. Kaya di ba ang tao nangangako kung salba, kung luwason lang, magtirik ako na bisag murag kadako sa lubinga nga kandila. Maluwas lang ito. Daghang mga panata, daghang mga pangako kung doon sa aktong yun talagang delikado ang buhay mga kapatid. Ito mga may pastor na nagsishare sa akin. Ito talagang hindi ko makalimutan. Pagkatapos na, ang sabi ko, ito ng katapusan ng mundo, katapusan ng sanlibutan, wala nang pagkakataon, panahon pa man para gawin ko yung sinasabi nila. Wala na. Parang ganun ang isip ko mga kapatid. No? Alam niyo, kinabukasan. Nako, ang syudad syudad yan, pero nagmistulang Gus City mga kapatid. Bakit? Kahit saan ako nakanto pupunta, may mga iyakan talaga. Grabe ang iyakan mga kapatid. At yung mga bahay, doon sa Dalampasigan, doon may mga bahayan doon. Alam niyo mga kapatid, yung karsada puno ng bahayan. Inanod ng tubig. Kahit sinong pinakamagaling na swimmer, paghating gabi ang kalaban mo at ang lakas ng alon at hindi mo alam kung anong mababanggaan mo kasi ang bahay mga kapatid parang kang naging salbabida. So makita mo na kaya pala napakarami ang namatay dahil hating gabi at kahit magaling lumangoy mga kapatid, ang kalaban mo, yung mga naanod na mga malalaking bagay mga kapatid, para pagang hinampas ka ng
napakalakas na napakalakas na paghampas mga kapatid, sino hindi mahihilo? Sa makatuwid, no? Nakita ko mga kapatid sa aking mga mata. Aba, sabi ko, nakakaawa talaga ang mga tao. Parang hiyawan dito, hiyawan dito. Ang mama ko, ang kuwan ko, ang anak ko, ganito, ganyan. So doon sa plaza mga kapatid, kinukuha yung mga bangkay, ini-extrayan lang doon sa napakarami. Sa plaza, naku. Ako naman, grabe mga kapatid ang aking pag-alala. Kasi ang aking mga magulang sa Kumalarang, ang Pagadan City, to Kumalarang mga kapatid, siguro ang katumbas niya parang marbil. Parang marbil. Ngayon, palibag sa aking mga magulang, parents ko nandun sa Pispan. Ibig sabihin mga kapatid, nandyan talaga, walang nakaharang sa kanila ng mga ano-ano doon. Kundi kung ang sistema ay katulad nung pag-atake ng tubig sa Pagadian, ganun din sa Kumalarang, ubos din ang aking mga pamilya. Kaya grabe ang aking pag-alala mga kapatid. Sabi ko, buhay pa kaya ang aking mga magulang? Ang aking mga kapatid? Dahil sa nakita ko mga kapatid, grabing iyakan ng mga tao kasi yung anak nila, yung sa buong pamilya mga kapatid, doon sa tulay, gasablay ang mga minatay. Dahil sa lakas ng tubig mga kapatid. Kaya ganito, sabi ko, wala na. Ako na lang natirang mag-isa. Akala ko ako na lang natirang mag-isa mga kapatid sa katawan. Ngayon, nangariwa sa akin, isipan, yung sinabi sa akin ni Pastor Prosperous Mariano. Itong mga katagang ito mga kapatid. Sa Mark chapter 16, verse 15 and 16. Ano ang sinabi sa Mark 16:16? Ganito yun. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be condemned. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Alam niyo po mga kapatid, yan ang talagang umuusig sa aking buhay. Hinanap ko yung pastor na yun. Saan ko kaya masusumpungan niya? Hindi ko sabihin natin, kahit ang ilog may patay, kahit sabihin natin, mga kapatid, marumi, wala na sa atin yun. Kasi talagang tumusok sa puso ng mga kapatid, parang naging mind opener sa akin. No? Anong nangyari mga kapatid? Pinaghahanap ko ang pastor para ako'y mabautismuhan, no? Sa tubig. Dahil inuusig talaga ako na akong aking konsensya. Sabi ko, salamat dahil ako'y buhay pa. Binigyan niyo pa ako ng pagkakataon, Panginoon. Ngayon, gusto kong sundin ang iyong mga salita. Kailangan mangganap o mangyari sa buhay ko. Ayaw kong ma-imperno. Ayaw kong mapahamak. Kaya to make the story short mga kapatid, nahanap ko nga ang pastor na yun. At ako'y binautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo sa ikakapagpatawad ng aking mga kasalanan. 1976. Doon ko mga kapatid tinanggap ang ating Panginoon. At ito nga po, sinabi ko kanina sa inyo, kahit pala ang tao, basta iasik mo lang ang mga salita ng Diyos. Tama yung sinabi sa Isaiah. Sa Isaiah 50, my thoughts are 56 ba yun? 55 rather. Ang sabi sa Isaiah 55 mga kapatid, 6 and 7, ang sabi roon, for my thoughts are not your thoughts, saith the Lord. Neither are your ways my ways. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po,
Kaya po mga kapatid, talaga namang ang Diyos, yun sabi nga noon, for my words that come out of my mouth, it shall not return unto me void. Oh. Kaya, ang mga salita ng Diyos, kapag ka ito'y iyong dinala at iyong ibinahagi, mga kapatid, ito ang aking personal na karanasan. Kahit hindi pinapasit, kahit wala sa loob, mga kapatid, pero palibhasa ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay meron talagang layunin. Kaya, kahit hindi ko pinakikinggan sa puso, mga kapatid, pagdating ng trahedya, alam niyo po, pagdating ng trahedya, ang lahat ng mga salita ng Diyos na nariwa sa aking kaisipan. At yun ang naging hudyat, mga kapatid. Yun ang naging daan para walang alinlangan. Hindi ko sabihin natin marumi, nakakatakot. Wala na yan sa akin kalooban, mga kapatid. Kundi ang nilagay ng Diyos sa aking puso, kailangang maligtas at mapatawad ang aking mga kasalanan. Amen. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa lindol at tidal waves. Dahil doon nabuksan ang aking isipan. Kaya bakit ko gustong ibahagi sa inyo? Dahil alam niyo po, mga kapatid, ito'y malaking lesson at encouragement sa bawat isa sa atin. Sa totoo lang, kayong mga nakikinig ng salita ng Diyos, kung nangyari yung kung ang aking naramdaman o yung nangyari sa akin na parang baliwala, mga kapatid, pero masasabi ko ito sa inyo, na hindi po walang kabuluhan ang inyong napapakinggan. Amen. Ngunit ang isang challenge lamang, mga kapatid, at masasabi natin, kayo pa rin ay napakapal. Dahil huwag natin antayin na idaan tayo sa bingit ng kamatayan. Huwag natin antayin, mga kapatid, na meron tayong malubhang karamdaman bago natin paniwalaan at sundin ang salita ng Diyos. Kaya samantalang, mga kapatid, katulad nito, ang ating kaisipan ay wasto. Mayroon tayong puso, mga kapatid, na handang makinig sa salita ng Panginoon. Ang kailangan lamang sa mga salitang napakinggan, dapat, mga kapatid, ito'y ating isagawa. Amen. Hallelujah! Dahil pagsisisihan natin sa walang hanggang pagsisisi, mga kapatid, pagkatapos na narinig niyo ang mensahe ng kaligtasan at binaliwala po natin, ano ang sabi sa Hebrews chapter 3? How can we escape if we neglect so great salvation? Paano na tayo makakatanan, mga kapatid, kung ating tanggihan ang inaalok ng Diyos na kaligtasan? Kaya samantalang wala pang trahedya, samantalang tayo malakas pa, samantalang wasto pa, mga kapatid, ang ating pag-iisip, samantalang ang ating kalusugan, maaari pa natin paglingkuran ng lubusan ang ating Panginoon. Kailan pa natin ibibigay, mga kapatid? Kaya napakapalad ang mga tao na isinagawa ang kalooban ng Panginoon, samantalang ang biyaya ng Diyos ay sagana pa. Amen. Dahil napakalungkot, isipin, mga kapatid, ang prophecy ni Prophet Amos. Ano ang sabi ni Prophet Amos? Darating ang araw na magkaroon ika ng napakalaking kagutom. Hindi ika kagutom sa tinapay o kaawhawan man dahil sa tubig, kundi kagutom sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Ngayon mga kapatid, ang mga salita ng Diyos saan ka man paroroon. Ang mga salita ng Diyos ay sagana. Ang salita ng Diyos mga kapatid, anumang salin meron, ibig sabihin, wala na po tayong maidahilan pa sa harapan ng Diyos dahil napakaliwanag ang ginawa ng Panginoon sa atin para wala tayong maidahilan. Isinalin sa iba't ibang lingwahe para maunawaan po natin mga kapatid. Amen? At ang salita ng Diyos ipinangangaral. Katulad sa nangyari sa aking buhay mga kapatid. Nagliwanag lang ang mga salitang napakinggan sa aking tenga at pumasok sa aking puso nung dumating ang trahedya. Pero bakit mga kapatid, antayin pa natin ang trahedya? Baka naman isa ka sa biktima ng trahedya. Paano na lamang ang mga salitang napakinggan? Paano na lamang ang mga salita ng Diyos na natangin, napunla sa puso mo, na ipinagpaliban-liban natin sa maraming pagkakataon. Malakas pa naman ako. Bata pa naman ako. Malayo pa ang the end of the world. Wala namang wala namang tsunami, wala namang lindol. Wala naman akong sakit. Kailangan muna, i-accomplish ko muna kung ano yung mga plano ko sa buhay. Well, alam niyo po mga kapatid, namatay si Pastora. Nag-arrange pa ng bulaklak, sino mag-akala? Sumunod na naman. Yung nag-arrange ng bulaklak to, si Brad Balon. Ngayon, pinuntahan lang namin ni Esther Mera, nag-pray pa namin. Nakita namin, wala na rin. Kaya walang katiyakan talaga mga kapatid kung kailan nakatakda yung bawat isa sa atin nakatakda na yan mga kapatid. Isang misteryo sa atin kung gaano ka-eksik kahaba ang ating kandila sa mata ng Panginoon, alam niya na ang bawat isa kung hanggang kailan ang buhay natin. Ngunit sa biyaya ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, ipinarating sa atin ang kanyang mabuting balita, ang mga salita ng Diyos, para bago man lamang maging huli ang lahat, na isaayos na po natin ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Bago maging huli ang lahat, huwag natin tanggihan ang pinakadakilang regalo ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin, walang iba kundi ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Alam niyo ba mga kapatid, kung ang iyong kaluluwa ay maliligtas, yung buhay na iyong natatamasa, yung buhay kung sabihin natin ikay mayaman, ikay nag-enjoy talaga sa buhay na ito ay napakaiksing panahon lamang, ito'y pansamantala lamang. Bakit ko nasabi na itong pinakadakilang regalo? Sapagkat ang kaligtasan mga kapatid na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi ito nananatili sa isang panahon, kundi ito ay mananatili magpakailanman. Nabuhay ka, nag-birthday ka ng 1,000,000 taon, nagpapasimula ka pa lamang. Kahit umidad ka na ng 1,000,000,000 taon, nagpapasimula ka pa lamang. Kahit ikay nabuhay o nag-birthday, nag-celebrate ng birthday mo, parang nakakaluko, nakakahilo iisipin mga kapatid, trillion years na nabuhay, nagpapasimula ka pa lamang. Alam nyo ba? Dahil ang pinakadakilang regalo ng Panginoon, mga kapatid, ang ating kaligtasan, at ang kaligtasan niyan ay walang expiration. Ang kaligtasan na yan ay hindi ko kayang sukatin ng araw, buwan at taon. How could you measure eternity? No one can measure eternity because eternity is without end. Ganyan kabuti ang Panginoon. Kaya kung nabuksan ang ating mga kaisipan, ayon sa ating personal na patotoo mga kapatid, ako'y naligtas, ako'y tumanggap sa Panginoon dahil sa trahedya. Pero kung nagkamali sa trahedyang iyon at napabilang ako sa mga patay, wala ng pastor sa lahot ngayon. Hindi niyo na ako makikita.
sapagkat tapos na ang aking panahon. Pero dahil may layunin pa ang Diyos sa aking buhay, nagkita-kita pa tayo. At ako ngayon ay buhay na nagpapatotoo na samantalang wala pang trahedya, samantalang malakas pa tayo, samantalang wala pa tayong karamdaman, samantalang pinagkalooban pa tayo ng panahon ng ating Panginoon, bakit hindi natin samantalahin? Natanggapin ang Panginoon bilang iyong Panginoon. At Hallelujah! yun po ang aking mensahe, mga kapatid. Hallelujah. Let us all rise up.